I don't think Jinggoy is I don't think Jinggoy is what is a clean politician. But that accusation that he would be involved in the ghost projects in Bulacan, rather than the congressmen in Bulacan, is just, yun naman sabi ko, it's just like, so yung mga congressman na taga Bulacan, Scott, wala nang pakialam yung mga Bulakenyo. Kay Jinggoy sila. So alam na natin. At least yung mga rallyista dito sa Bulacan. Ayun. Naghihirap na po kami dahil wala po kaming hindi Martin Romualdez. I-hire mo kami ang mangbobodjak sa mga sarili namin. Gagawa kami ng oo. Dahil walang kwenta yung mga hinahire mo. Ako na lang. Martin, bayaran mo ako ang mangbobodjak sa sarili ko. Gagawa ako ng maraming ito-troll ko sarili ko. Mas magaling ako dyan. Because I know my buttons. So, gano'n na lang, Martin. Diyos ko naman, Martin. Okay, anyway, nandito na ang ating cosmological woman na galing pa sa kabilang buhay. Welcome back sa Earth, Sasper. Hello, hello. Ano na? Anong bagong chismis? Ito ba nag-red alert ang AFP? Nag-red alert sila. Actually, nung tingnan ko lang yung yung document. Wait. Parang kahapon pa eh. Wait lang ha. Ito. Today lang pala siya, September 12. Today lang siya. Ayan two commanders of major services, commanders of unified command, commanders chief, AFP, WSSUS. Ayan. Based on the references in view of the anticipated widespread mass protest actions dubbed as EDSA 3 by various politically affiliated groups in National Capital Region on September 13, due to the controversies involving the alleged rampant corruption of the government officials in relation to flood control projects, all AFP units are hereby placed on red alert status, effective September 12, 2025. Ayan, AFP to signed and circulated. Ayun. So, sila, nag-red alert sila because of the, expected influx of different protest that might happen ngayong weekend. Ayan. Nag-start yung protest, I think, kahapon may mga nag-protest na kahapon eh. May mga nakita kami mga protesters kahapon, somewhere in EDSA. And ako, personally, sige, magprotesta kayo, sige, bala kayo dyan, magprotesta kayo ng bonggang-bongga. Ang inaalala lang natin, of course, syempre, ang isa sa mga concern, lalo na dito sa Bulacan, may nagprotesta dito sa Bulacan. Ang pangalan ng grupo is Kasama. Kasama, oo. Nagprotesta sila sa harap ng DPWH District Engineering Office, First District Engineering Office. Pagkatapos yung placards nila, si Jinggoy yung gusto nila papanagutin. Si Jinggoy Estrada. Ganun. Well, I have no love lost for, Sino district engineer ng Doon yung taga doon si Bryce Hernandez at saka si Henry Alcantara. So, gusto nilang panagutin si Jinggoy Estrada sa naganap sa Bulacan? Yun nga yung hindi klaro eh. Kasi doon sila nagrarally sa tapat ng DPWH. Pero naniniwala sila doon sa statement ni Bryce Hernandez na si Jinggoy ang isa sa mga proponent ng mga ghost projects. Sa Bulacan? Sa Bulacan. Sa flood control. Yung 355 million daw. Paano nangyari? Hindi ko alam. Alam mo, parang I don't think Jinggoy is I don't think Jinggoy is what is a clean politician. But that accusation that he would be involved in the ghost projects in Bulacan, rather than the congressmen in Bulacan, is just,
Yun ang sabi ko. It's just like, True. Actually, yung privilege. So yung mga congressman na taga Bulacan, Scott, wala nang pakialam yung mga Bulakenyo. Kay Jinggoy sila. So alam na At natin. least yung mga rallyista, at least yung mga rallyista dito sa Bulacan. Ayun. Kasi nakakatawa. Ngayon, ito si Jinggoy, nag-privilege speech Tapos sabi niya gano'n, bakit sasabihin niyo na may kinalaman ako sa mga ghost project? Nanalo ako ng 2022 lang. Nanalo ako ng 2022 lang. Yung mga projects na sinasabi niyo na involved dito, mga projects that were funded in 2022. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, 2022 budget, 2021 yan dineliberate. Diba? 2021 siya dineliberate. Yeah. So, sabi niya, wala pa akong active participation sa budget niyan kasi kakapanalo ko lang ng 2022. So, ibig sabihin, 2023 pa lang siya magkakaroon ng yung bunso natin na asaway, si Daniel lang, gustong umakyat ng live. Bigyan mo ng... sige. Ay, magbigay naman kayo ng donation. Hindi yung chika lang ng chika. Teka, Daniel. Naghihirap na po kami dahil wala po kaming hindi Martin Romualdez. I-hire mo kami ang mangbobodjak sa mga sarili namin. Gagawa kami ng Oo. Dahil walang kwenta yung mga hinahire mo. Ako na lang. Martin, bayaran mo ako ang mangbobodjak sa sarili ko. Gagawa ako ng maraming ito-troll ko sarili ko. Mas magaling ako dyan. Because I know my buttons. So, gano'n na lang, Martin. Gusto ko naman, Martin. Wala to lang yung Gusto nagsaya ko pa sa pera dun sa mga sa mga mangbabash na wala namang alam. Diba? Ayan. Okay, kaya so anyway yun. Oo, bigyan niyo naman kami ng tip para na... True. Ano masasabi ko? Ito lang masasabi ko. Ang masasabi ko lang ay hindi mo sinabi ko na rin ng rerouting. Rerouting na. Okay na si Pinsan. Mark safe. Babalik ulit sa mga Duterte. Sinasabi ko sa inyo, yung mga taga Manila, lalo yung mga taga woke, no? Yung mga woke, putang ina ninyo. Sige, Duterte kayo dyan. Ang masasabi ko lang is, Mother Nature will just keep pounding on you to wake you up that your problem is not in The Hague and in Davao. Your problem is in Batasan. And in Malacanang. Correct. Ito namang AFP, para naman, red alert kayo? Feeling nyo talaga mga Pilipino maglalakas magloob mag-Nepal at mag-Indo-Indonesia. Hindi sila maglalakas loob ng ganyan. Hello? True. Dahil unang-una, yung Nepal, kaya lalong sumiklab yung mga Gen Z kasi binand ang Facebook. Binan yung mga social media. I think it's 9 social platform. Kaya siya naloka, binand ang Facebook. Okay. Kasi pag sinara mo yung venting ng mga tao, talagang parang pressure cooker yan, di ba? Parang lang yan, girl. Parang nagdadaga ka ng baka. Pag ikaw, walang takip yung steady lang, di ba? Pwede ka mag-slow cook, ganyan. Pero pag takpan mo yan, bakla, kaya ako hindi ko nagpi-pressure cooker kasi sumasabog ang pressure cooker. Magkamali ka lang ng, alam mo yung pihit nung Oo, yung pressurizer, ano ba tawag doon? Ewan ko, Diyos ko Lord, yung mga 90s, 80s na mga pressure cooker, naalala nyo yung sumasabog pag nagkamali ka ng... pag nagkamali ka, hindi mo na natakpan ng maayos. Inom lang ako ng vitamins kasi wala na nga akong pera, baka magkasakit pa ako. Hindi ako mamatay dahil sa wala akong pera. True, okay. Well, ang tawag dito, so feeling mo, hindi magkakaroon ng violent protests? Girl, walang lakas ang loob ang mga Pilipinong magaganyan. Hello, nung EDSA nga, peaceful. Magkano na inakulimbat nun? 20 years pa yun na dictatorship. Ngayon, wala naman dictatorship. Malaya naman ang mga kabataang magdrugay. Malaya silang magagala. Hindi naman nakaban ng Facebook.
At may mga ayu-ayuda. Yeah, it's continuing ha. In fact, sa Makati, merong pa-ayuda. Saka adik sila, maraming adik ngayon sa sugal. So maraming pinagkakaabalahan ng mga Pilipino. Kaya hindi yan mangyayari. Wala, tingin nyo, maglalakas ang mga Pilipinong gawin ng Nepal at Indonesia? I don't think so. Kasi ang mga Pilipino, ano na sila, manhid na. Wala na, girl. Kahit harap-harapan na nga nakinukuha ang Andalusia. So, parang, wala na, ang magkakalakas ng loob na yan, and I think it's going there, is, maraming mawawala ng trabaho. Kasi nga, di ba, bagsak ang tourism. Girl, we're already, naunahan na, dati, ang nakikipagganyanan tayo sa Thailand. Ngayon, girl, ang kaganyanan natin. Oo, wala na. Ang kaganyanan natin, Cambodia. Alam mo yon, sa Pilipinas, na wala naman tayong ini-export ng bonggang-bongga. Tourism talaga ang nagpapabuhay sa maraming SME, small medium enterprise, di ba? Small medium enterprise. Kaso, wala na. So, maraming ano na. I really think, well, the Philippines is a sinking boat. And people are not aware. Alam mo naman mga Pilipino, parating last minute. Parating last minute. So, hindi pa nila nararamdaman to. Pero kung yung South Korea na mismo nagsabi na mga magnanakaw kayo, ibig sabihin, it is too much. Yes. If it is already another country, lahat ng administrasyon ay hindi 100% malinis. So, yung mga bansa nagpapautang sa'yo, meron silang tolerance level na garapalan. yung South Korea, bigyan ka na lang sinabihan na ayaw na namin kasi mga magnanakaw kayo. Yun ang yung gusto nila sabihin, mga magnanakaw kayo mga Pilipino. Yan ang gusto sabihin ng South Korea. Ibig sabihin nun, there is something. There is something in there. Tapos, I think naman, nakikita naman ng lahat kasi gumuha ang tulay, ganyan. Alam mo, ang wag lang anihin ni Bongbong, ipanalangin niya sa lahat ng Diyos. Wag sa term niya mangyari yung the big one. Yung massive natural calamity, kasi that's going to really expose him to the core and it might kasi it's due yeah, it's yung the big one, and that is going to be the Yolanda. If the millennials have the Yolanda, the political awakening of the millennials is Yolanda. If there's going to be another massive natural calamity, that's going to be the Yolanda of the Gen Z. Sabi daw, don't say that, Sas. I will say that because that's just scientific fact. Ano ba kayo? Ano ba feeling ninyo? Mapapahinto ninyo ang plate tectonics ng Earth? Hinog na yan In fact, nagpe-prepare na tayo dyan. Ano pa? I think 2020, panahon pa ni PRRD, nagpe-prepare na tayo dyan. Nagpe-prepare na because it's really gonna happen. Kaya nga, it's, in fact, it is already part of, it is a requirement that it is part of the business continuity plan of most establishments, of all establishments in Metro Manila. Yung mga nag-office dito, alam niyo yan, yung mga part yan, yung mga earthquake drill, part yun, because we are anticipating for the big one. Because it's really gonna happen, no? Kahit magdasal kayo dyan, God will not change plate tectonics for you. You're not that special, no? You're not that special, darling, no? Sabihin lang sa'yo ng Diyos, dasal-dasal ka dyan. Hindi ka nag-prepare. Yun ang sabihin sa'yo ng Diyos, mag-prepare ka, dasal-dasal ka. Magagawa ko, ganyan ko kinreate ang mundo na may plate tectonics, tapos gusto mong baguhin ko for you. Special! So ngayon, walang sana, no? Kasi talagang, and I really think na the Filipinos are still in a stage of coma. Alam mo, na-shock ka, na-coma ka na lang sa pagka-shock mo, ay? Ganyan. And, ito na naman sasabi ko, ay, tumira ako ng Katipunan. 2 years ata. This is the first time na nagbahang ganyan.
Girl, Mm. girl! Parang binaha loob ng Miriam. Oo. Parang, Miss Joey Sass, grabe ang pang-insulto sa inyo ni Atty. Libayan sa vlog niya. Alam mo, sa totoo lang, ito I'll just have to address this once, ano. Atty. Libayan, kayo, help Magalong to do better next time. Yun ang gawin ninyo. Yun ang gawin ninyo. bakit kami nilalait? Anong sabi? Pangit kami. Or, Hindi ko nga alam eh. ano naman ngayon? Yun naman sabi ko, ano naman ngayon kung nilalait ako? Oo. Ayun na lang, kaya mo na yan. Tulungan nyo na lang si Magalong to do better next time. You know, he's not gonna get more people to believe him kapag ka, ano siya, panay foreplay siya. Ibaon niya na, chuk-chak na, di ba? Alam mo, namanid na ako sa, ay, nilalait ka ni ganyan. Namanid na ako kasi, mga bakla kayo, hindi na tayo 12 years old. Bakit ganyan pa rin ang bati niyo? O, hindi nilalait ka ng ganyan. O, ano naman ngayon? Yun naman sabi ko, ano naman ngayon? Kailangan ko mong pakinggan? Eh, kung hindi maganda sinasabi, ba't kailangan mong pakinggan? At bakit kailangan mong paalam sa akin? Parang natatabunan kasi. Sabi ni Tevsky, natatabunan kasi good governance nila. Ang problem kasi, the good governance claimed by these mayors, vice mayors, and other elected politicians, claiming that they are part of good governance, they cannot even admit that they are part of the problem. Diba? Ano magiging good governance yan? Pag kami lang ang malinis, kayong lahat corrupt. Hindi. Ako, alam mo ang good governance, hindi yan sinasabi. Hindi yan kiniklaim. Hindi yan kiniklaim. Pinapakita nyo na lang. Good governance kayo. Well, the proof is in the pudding. If you can even match the poorest province in China, baka sanaduhin ko kayo. Ano ba? Parang, sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino hindi nakaranas ng good governance sa ibang bansa? Tapos sasabihin nyo kami, well, good governance, bakla pakita mo. Pag kailangan mong pakita, hindi ikaw ang nagsasabi dapat na good governance ang ginagawa mo. Ang mga tao ang magsasabi niyan. I-defend ka nila. Hindi ba? I-defend ka nila. Halimbawa, in fairness sa Baguio, no? But this has always been the case in Baguio. So, Mayor Magalong cannot claim this, na matitino ang mga taxi drivers sa Baguio. Nagsusukli sila. Up to the last. But this is not because of Mayor Magalong. It's always been the case. Baguio has been always like that because that's the Cordilleran values eh. Yeah, that's Cordilleran value. So, alam mo yon na ako, maniniwala ako sa iyo na mag-good governance ka when you turn a shithole into actually a livable place. Kaya nga itong mga taga Davao, makikipagtegihan talaga yan for Digong. Yeah, correct. Because Digong turned a shithole into an actually decent, livable place. Correct. And that is a fact. That is a fact. Ngayon, will I say it's good governance? Yeah, it's good governance because you turn a shithole into a livable place. Pero yung sasabihin mo lang good governance, ayaw ko na motherhood statement. Show me good governance. No? Ako, tumira ako sa mga bansang alam ko ang itsura ng good governance. Kaya hindi nyo ako magugoyo-goyo. No? Nasabi nyo, kami para sa good governance. No, darling. It's the people who live there who's going to tell you na good governance ka. Pero, ang batayan niyan is dapat you turn a shithole into a good place. Kasi yung Baguio, you know, I'm not saying na hindi maganda magpapatakbo ni Magalong. Baguio's always been full of disciplined people. Baguio's always been peaceful. Hindi ba, Joey? Ito si Joey, tumira to ng Baguio, kaya alam niya ang Oo, tagal ako dyan. Tama ako, mali bakla, na Baguio, pwede ka mag-iwan ng gamit mo sa kung saan-saan, nandiyan pa rin yun. Oo, yeah. Well, at least do sa campus, no, sa campus namin. But there were times na ganon. However, when Flower Fest became popular, actually, Baguio as it is, okay talaga siya, very peaceful talaga yan. In fact, kapag merong mga krimen dito na nangyayari, pag may mga krimen dito at may mga alam talaga ng mga taga Baguio na yan, yung hindi yan mga taga Baguio, ganon. Kasi yung mga, nauso yung mga snatching, yung mga ganyan, ng Flower Fest, every Flower Fest, tumataas yung kriminalidad. Kasi nga, maraming mga umaakyat na from mga lowlanders
aakyat, mga snatcher from different places, ganyan aakyat. Tapos, they're going to feast on the tourist of Baguio City. Ayan. So, ganun yung mga insidente. But, you know, ang idea talaga is, pagka nangyari yon, ang reaction talaga ng mga taga Baguio is, mga dayo yan. Hindi naman taga dito yan. Ganun. So, that's how people of Baguio trust their own community. That kung taga Baguio lang rin naman talaga yun, hindi yun magagaganon. Mataas yung self-respect ng mga Cordillerans as in. Sobrang taas ng self-respect. Sabi ko nga sa inyo, it's really there. Kaya nga kahit sino maging mayor dyan, you already have a good materials to start with. So parang to work with pala. So it's not so dramatic, no? Na sabi mong good governance. Yeah, pero mga taga Baguio naman talaga, hindi naman disiplinado naman talaga mga taga Baguio, no? So, hindi mo talaga maano, and you overpagdala ng value. I'm not denigrating Mayor Magalong, no? Pero, sabi nga, pag magsusulat ka, do not show, don't tell. Correct. Ano ba yung show good governance? What is it? Ano yung gusto mong mga ipahiwatig sa buhay natin? No? Ano bang itsura niyan? 'Di ba? Unang-una, ano bang itsura niya? Huwag niyo kaming bigyan ng imagination. 'Di ba? Ano ba 'to? Like mapupugutan ba ng ulo pag nangurakot? Yan siguro magandang good governance yan. Hindi ba? Ayusin niyo naman. Wala namang alam mo yung mga slogan na it is so general, no one would actually be against it. Like for example, I am for love. Mga bakla kayo ng taon. Sino ba ayaw sa love? Tapos sasabihin mo, I'm for love. I'm for love. Kayo hindi kayo I'm for love. Sila ako lang po. Allergic daw. True. Diba? Ano ba yung for good governance, girl? Girl. Hindi pa tayo pinapanganak. Marami na nagsasabing for good governance sila. Pinagkaiba mo doon. Kailangan, meron ditong sapak. Tapos na yung mga ganyan, na miscongeniality levels, world peace. Parang world peace lang yan I'm for world peace. Kaya hindi kayo for world peace. I'm for world peace. But what have you done exactly to achieve world peace? Just go. Doon yun. Sukatan tayo dapat talaga ng tangible, measurable, something that cannot be seen by the senses. Ganon dapat. Concrete. Ayan. Oo, concrete. Ayun. Okay. Tama ng pageantry. Ayan. So anyway, ang tawag dito, teka lang, let's talk about Kiko Barsaga. Yes. Let's talk about Kiko Barsaga, the Gen Z Wonder Boy. Simulan lang natin because pinakita ko yung video ni Kiko Barsaga, di ba? Nung nag-interview siya, in-ambush interview siya. Well, actually, prior to the interview, he made a statement. Sabi niya, pinalayas na ako sa NUP. Sabi niya, pinalayas na ako sa NUP kasi disagree na ako, ganyan-ganyan. Kasi sinabi ko, Martin Romualdez should be investigated, ganyan-ganyan. Tapos, ang interesting kasi dito, sabi ni Kiko, meron siyang personal knowledge. Kasi nga, yung tatay niya, yung si P.D. Barsaga, nung congressman yung tatay niya, namatay yung tatay niya, Dasma was put in a, caretaker. In caretaker mode, ganon. Which is something that I do not know bakit hanggang ngayon hindi pa ito nare-resolve yung legalities nito. Kasi that's really weird na dapat na gano'n, although I'm not so sure, yung caretakership is only up to the extent until magkaroon ng election. Yes. Hindi siya dapat caretaker the entire time, di ba? So you have to work, yung caretakership's job is to up until magkaroon ng election. And this also, something that happened kay Mayor Teves, yung distrito ni Mayor Teves sa Negros. Nangyari rin. And I think it happened also in other legislative district na nawalan ng congressman. Lolo niya yun, hindi tatay, sabi ni Yer. Lolo ba niya si P.D. Barsaga? Lolo niya, hindi ba tatay niya yun? Anak ni Kong P.D. Yung namatay? Ayan. Sino yung Jessica? I'm so sorry, hindi ko kilala yung Jessica. Ba't yung pinipilit umakit si Jessica? Natunugan ka ata, Jessica. Ayaw ka na paakyatin. Sabi ni Gigi. Una, sino ka ba, Gigi? Hindi rin kita kilala. Hindi rin kita kilala. Ayun. Tatay niya yun. Si Jessica? Tatay niya yun, hindi lolo. Okay, let's talk about Kiko Barsaga.
maybe Jessica can wait, no? In a while, i-open ko ang tindahan. You wait. You wait. Oo, Kasi, ano muna ka, chismisan muna kami. Sige ko, Barsaga. So, inamin niya na BBM Sara siya. Unity. At buka yung sinabi niya, malay ba namin kung ang magiging presidente ay si Romualdez? Malay ba niya? Which is, I really think, well, Congressman Kiko Barsaga, aminin mo man o hindi, isa ka ring Nepo baby. Okay? Because you're a Barsaga, so you just carried over the legacy of the family, which is basically nepotism. But, you're entertaining and very, nakakagising ka ng kalamnan. Charot. And he's representing our sentiments very well, di ba? Yes. Yeah, I think you're representing people very well. And I think Kiko, Congressman Kiko Barsaga, I think you are representing your generation's hidden sentiment. Hidden sentiment, okay? And pero I think alam mo kaya ang lakas ng loob ni Kiko, first time kasi niyang congressman, malinis pa to. Ang sabi nga ni Winona, biik, lechon, batang-bata, manamis-namis pa. Naman yan. Si Daniel, nakinig ko. Sige nga, ikaw Daniel, crush na yan eh. Sige, go. Crush mo si Kiko Barsaga? Leader siya ngayon ng Gen Z of yung mga silent DDS at yung mga anti kay Romualdez. Kasi karamihan ng mga Gen Z ngayon, pansin ko, yung good governance. Pansin ko, tahimik sila about Romualdez eh. Ang tapang nila kay Diskaya, kay contractor. Pero alam naman natin, hindi sila yung most guilty, di ba? So, parang he gives us a voice to finally speak out. So, kaya parang may nag-comment ng kanina eh. And he's fearless ha. Talaga nung ano siya, sinipa na ako sa Sinipa na ako sa NUP eh. Di sige, tatalak na ako ng wagas dito. And nag-post rin siya, Daniel, no, ng actually sinasabihan na ako ni Mayor na wag na akong magsalita, na wag akong kinakalaban si Romualdez, but wala tayong magagawa eh. Hustisya, sabi niya. Wala tayong magagawa hustisya. Well, I think kasi, he is in the right time and the right place to be like that. Si Kiko Barsaga. And I think Kiko Barsaga has a bright future more than being a district representative. Alam mo yon? Kasi, fresh. Lechon. Biik. Sariwa, malamis na miss ang laman. Wag lang sana siyang, gusto ko yung, actually gusto ko kay Kiko, yung self-reflexivity ba? Sabi niya, galingan mo para marami kami mga congressman na, you know that? Yung pagkasabi para marami kami mga congressman na kickback, yung sinasabi niya kay Vince, na he's including himself. Alam niya yung laro eh. Alam niya. At alam din ni Kiko kung gugustuhin niya. Pwede doon siya. Benefit siya doon. Kaya niya. Pero ngayon kasi, from an astrological perspective, si Kiko kasi ngayon is entering his Saturn return. So, pag may ginawa siyang mali ngayon dito. Ay, inano mo siya, inaso-aso mo siya, kasi birthday niya today, di ba? Today. So, maki-carry over niya yan for the rest of his life. So, alam mo yun, babalik sa kanya yan at some point. Pero ngayon, he is like fighting. I think Kiko is fighting the good fight. He is at the right time at the right place, especially with Gen Z leading a lot of bardagulan in the streets in Nepal and Indonesia. Yeah. And I think I think it has a bright future. Kasi ano naman magagawa sa kanya ni Romualdez? It is Romualdez' final term. Wala na siyang choice. Unless mag-film sila ng kalaban ni Kiko Barsaga sa Dasma. Pero with what Kiko Barsaga is doing right now, I don't think that someone can defeat him in Dasmariñas. Lalo na parang yakan ang population ng Dasmariñas. Correct. And I hear a lot of Dasmariñas people
Dasmariñas Cavite peeps na very proud talaga sila kay Kiko Barsaga. Kasi for the longest time walang makabanggit, 'di ba? Pati yung mga nagsasabi ng mga anti-corruption kineme, good governance kineme. Magana was interviewed, they cannot even mention Martin Romualdez. Kaya, 'Di ba? Ay, oo, merong mas malaking tao kaysa kay Saldico, ganyan. Sino po ba 'yan? Si Martin Romualdez po ba 'yan? Imposible namang he can't confirm. He cannot even say the name. 'Di ba? He cannot even say the name. So parang pagkatapos here comes Kiko Barsaga, 'di ba? Na hindi, tayo, kwantas claras tayo dito. It is you. Ikaw naman kasi talaga nagpapatakbo, 'di ba? And ang pinaka-importante doon kasi na point is part kasi si Kiko Barsaga nung sistema na kung saan nagli-lead si Martin Romualdez. So ibig sabihin, meron talaga siyang nakita at alam, at yung sinasabi natin bilang outsider dun sa institution na yon, yung mga observation natin is actually being validated by Kiko. So kaya in effect, yun nga ang nangyayari tuloy, a lot of people felt that Kiko is representing as well kasi talagang sinasabi niya yung mga natin, yung mga kinababadtripan natin. Ayan. Yung sa 21 pala, po kayo, mag-stay put po kayo kasi merong Duterte parang I think mga Duterte supporters organized rally na gagawin. So lang kayo, standby lang kayo. Ganon. Standby lang kayo. If again, ako ang attitude ko dyan is that isa lang yung rules dun sa isa lang yung rule dun sa protest. If you're gonna go out, the goal is to fight the systematic corruption in the flood control project. And of course, dun iikot yung tema dapat. Dun iikot yung tema. Miss Joey, kanina, or I think isang araw, may mga rally, mga leftists dun sa EDSA. Problema sa mga rally na yun, yung team or yung announcement, yung the same thing that you said, yung systematic fight against corruption. Pero sisingit nila yung may mga speakers dyan. Sisingit nila yung proclaim Gabriela Party List. May mga for sure. Singit nila yan But I like to agree with what ito na nga ang ginawa nila. And this is actually the political brilliance of they have been in Philippine politics for a long time. The BBM and the Martin Romualdez. They actually they actually co-opted the left. Gets niya. Kino-opt niya. So ngayon yung Duterte and yung left, hindi na sila pwedeng mag-align. Co-opt niya. So ngayon, the house, the people is divided. So walang parang hindi maki-carry over. Kaya ganyan ang eksena. Pero yun na nga, ang masasabi ko lang is I think there is something big brewing and we might be surprised on what it would be. Now, thank you all. True. Ako sabi ko, kasi may mga nagtatanong, ano ba? Magiging Indonesia ba? Magiging Nepal ba? You just do what you have to do. Hindi pinaplano yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Ang pinaka-importante dito is that you demonstrate your frustrations, okay? Your sentiments against the government, especially dahil wala silang magawa dito sa systematic corruption na umiiral. So, yun yung pinaka-importante. Now, be creative on how you're going to do it. The most important thing is that you do you did what you have to do, 'di ba? Ayun. So, Miss Jo, I'd like to, kailangan natin i-warn yung mga ibang tao dito kasi may mga ibang invitation sa mga rally for these upcoming days or next week. May nakita akong isang rally, tapos yung organizer, parang sinasabi niya, magdala kayo ng valid ID. So, first isip ko, baka data gathering yan, tapos next few months may tatagam ka ng text, di ba? O re-recruit ka sa party list, ganyan. So that's I think we should be warn people about that kasi baka pang lang yun. Kukuha ng personal information mo, phone number mo at i-enroll ka sa isang party list or whatsoever. Meron naman isang rally and I think I will be going there. Yung bring your own mask, yung sa 20. That one naman, yung mga medyo apolitical pero nagagalit sa corruption, based from my dun sila pupunta yung wear your own mask. Yung yung worry ko lang is baka may mahalo ng mga lefties. Yan, natawag dito, very likely. So you have to be very careful. Sa totoo lang. You have to be very careful. Well, choose your own rally, wala namang problema yan. But wherever you're gonna participate, be very, very careful. Mag-ingat. Ganon. Ayun.
Ayan. So, ako kasi, ako I prefer na mag-attend doon sa mga, sa staging area ng mga Duterte supporters. Yung iba nagsasabi, ay, namin pumunta kasi yung rally-rally ang mag-benefit si Sara. Bakit? Ano bang, ang tawag dito? Ano ba pinaplano nyo? Ano ba kayo pinaplanong masama? Diba? Ano ba kayo inaanong masama kay Bongbong Marcos? Diba? I think, maraming nang nagko-compute ng permutation and all the possible combination, mga ganyan. Yung mga ganyan. Maraming nang nagko-compute ng mga ganyan. Pero, ang dapat lang natin talaga isipin is that we have to solve the flood control scandal. For me, yun lang, nothing else. Kapag pumunta kayo sa rally, kahit anong rally, pagkatapos iba yung pinagsasabi at hindi about dun sa solving the systematic corruption in the flood control scandal, alis na kayo dun. Magugulo na yan, di ba? O di kaya they are just planning something else. So, I think that should be the standard, no? If you're gonna attend rally, kapag ang pinapapanagot sa kasalanan, si Sara. si Inday Sara, si Pulong, si Jinggoy Estrada. Ay, sabi ko nga, Jinggoy Estrada, there's no love lost for me kay Jinggoy Estrada. I'm pretty sure, 'di ba? Hindi siya yung tipong politikong ide-defend ko, no? Ever. Hindi si Jinggoy 'yon. But yung ginagawa ngayon kay Jinggoy, tapos in fact tinatakot-takot pa si Jinggoy ngayon na parang, "Oy, Jinggoy, kapag hindi ka kumembot, ganyan-ganyan, pag hindi ka tumigil sa mga pinagagagawa mo, ilalabas namin yung mga sekreto mo sa buhay, kung sino mga chinukchak mo, yung mga ganun." Pero gano'n, parang, okay, so what does has to do with, di ba, what does it have to do with systematic corruption? Kung sino yung chuchuk-chakin niya, di ba? Di ba, hindi ko na problema kung sino yung mga chinukchak ni Jinggoy Estrada. Problema na yun ni Jinggoy Estrada at saka ng asawa niya. Okay? Ganon. So, sa akin kasi parang, yung parang, prone kasi, yung ganitong klaseng mass movement na i-co-op ng iba't ibang mga grupo. And now, they're trying to make it appear, galit yung mga tao because of what Bryce Hernandez said on Jinggoy Estrada, tapos binubuhay nila yung confidential fund, ganyan. Because they want to make it appear that people would go out because of those reasons. Okay? Of course, sa akin, kahit sinong tatamaan ng systematic corruption na ito, tamaan silang lahat. Yes. Okay? Tamaan silang lahat. Walang problema yon, kahit sino yan. However, kapag kunwari, lalabas ka ng bahay mo, magpoprotesta ka, pagkatapos ang ipoprotesta mo ay si Jinggoy Estrada. Diba? Ibig sabihin, targeted yung rally mo. Ibig sabihin, hindi talaga yan organic. Merong script yung rally mo. Kasi, kung ikaw ay gusto mo lang talaga na managot ang dapat managot para sa flood control scandal, you know who are the culprit here. Of course, that would be the people in DPWH. Diba? Lahat ng dyan, mga Yusek dyan, RD, ganyan-ganyan, yung mga DE dyan, ganyan-ganyan. Mga taga-DPWH mananagot dyan. Wala ulo hanggang paa. So therefore, as a consequence, Presidente si Bongbong Marcos, isa rin siya dyan sa sa dapat managot dyan. Well, sa part ni Bongbong Marcos, meron siya mga pautot-utot ng investigasyon, ineme, mga ganyan. Parang, sige, pero tangina, at talagang maraming kasalanan dito, at talagang yung mga yung no-brainer na pag-determine kung sinong unang sinner dito ay of course yung mga nasa DPWH. Okay. Yes. Also, at the same time, okay, alam natin ay mga taga DPWH hindi yan magaganyan-ganyan kung wala yang backing. Kung wala yang backing sa nagbigay ng pera sa kanila. Kasi kahit pa sabihin mo magkakasabwat lahat ng tao dyan sa DPWH, kung hindi sila bibigyan ng pera ng legislature, ano yung area ng iko-corrupt nila? Wala sila iko-corrupt kasi hindi naman sila bibigyan ng pera ng specific project di ba? So ngayon, okay, ang isa pang malaki ang kasalanan dyan is the House of Representatives. Well, the legislature in general. The legislature in general. Okay. Ngayon, nalaman na natin, simula noong nagpinaingay, nila Kong Ungab, nila Attorney Vic, nilang iba't ibang mga personality, yung tungkol dun sa 2025 national budget, nalaman natin, di ba, na merong mga blanco ito. At ang last touch sa project ay ang House of Representatives. Nalaman din natin, through Toby Chanco, na ang talagang powerful sa pag-insert ng mga project is the small committee.
Diba? So, ibig sabihin dito, kung meron tayong hahabulin dito, ay dapat yung mga tao na nandun sa DPW. House of Representatives. Specifically, those people who have the power to control the budget. Kasi sila yung nagtatapon ng pera doon sa DPWH para lutuin. Now, if you're going to any rally, at ang pagpunta nyo sa rally dito, ay hindi, Sarah, confidential funds, ganyan-ganyan. At ganun yung magiging problema nyo sa buhay. Well, boys and girls, di ba? Boys and girls, lalabas rin lang kayo, tatayo rin lang naman kayo sa mga higaan ninyo, huwag nyo nang kalimutang dalhin yung utak ninyo. Di ba? Hindi nakakaloka. Parang confidential fund din naman. Parang, wala naman sinasabi yung COA dyan. Correct. Diyos ko. Joey, debate kayo ni Atty. Libaya naman. G, ano pag-uusapan? Magalong na naman? Boring. Magalong na naman? Iba na nga yung role ni Magalong eh. Yeah. Iba na yung role ni Magalong. I think all they need to do is to help Magalong out. Hindi, ano ba kailangan pagdebatihan tungkol kay Magalong? Strategy daw, May strategy. What is strategy? Hindi. Why do we need strategy ninyo? Hindi, why do we need to debate about his strategy? Girl, if you have a strategy and you already laid it out, Bex, there's no point in debating it. A strategy is meant to be implemented and not to be debated about. Napakasimple lang ng hinihingi kay Magalong. Ang hinihingi kay Magalong is result. Okay? He claims to know the secrets of corruption, especially itong sa mga flood control projects. At pati AKAP, AIX, and kung ano-ano pa. He promised us that yung mga information na yan. So we're waiting for it. Yun lang naman yan. O ngayon, kung sinasabi nyo, meron kayong strategy, okay, fine. Ang sinasabi lang naman namin dito, 2 years na yung strategy na yan. Diba? 2 years nang merong mga sinasabi si Magalong. Okay? 2 years na siyang merong kinukuda. But he's not dropping names. Ano pagdedebatehan natin doon? Trust the plan daw eh. Trust the plan. Why should we trust the plan? We only trust results. Diba? Hindi kami pipiling mag-trust sa plano ninyo. Hindi patunayan nyo, saka tayo mag-usap ulit. Diba? Patunayan niyo yung plano nyo. O, edi pag napatunayan niyo yung plano nyo, saka tayo mag-usap ulit. Ano ba yung kasimple? Ayan, Miss Joey, bakit sinalaksan at Magalong puro blind item? Kamag-anak ba nila si Christopher? Ay, hindi ko nga alam. Ayaw nila magsabi kung sino. If Barzaga can do it, they can. Ang dami-dami nila sa Mayors for Good Governance. Ang dami nila. Sabi ni trying to do better kahit po Duterte. Nag-start pa lang tong flood control issue na to. Sinabi na namin, wala kaming pakialam kahit sinong tatamaan. And kahit nung binibira-bira si Inday, ang sinasabi rin namin, di kasuhan nyo nang magkapatunayan tayo dito. Okay? I think this is the problem. You do not understand our alignment with the Duterte politics. Yun yung problem. Yun yung problem. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Hindi nyo naiintindihan na parang akala nyo yata pag unreasonable or patently corrupt, akala nyo yata kakampihan pa rin namin. Wala dun sa Duterteng tao yung aming yung aming pag-agree dun sa politika nila. Okay? The reason why the Dutertes have huge base support is because we follow the politics of result. Okay? Kaya yung mga tao mahal na mahal si PRRD. Paano yung OFW? Paano hindi niya mamahalin si PRRD? Buong buhay niya, lahat ng pinagputahan niya nauubos dahil dun sa anak ng drug addict. Yes. Ngayon nag-war on drugs si PRRD. Yung anak niya nagtino. Ngayon, masisisi mo ba itong OFW na to kung bakit mahal na mahal niya si PRRD? That is the politics of result. Yeah. Yan ang hindi niya naiintindihan kasi. Ay, ano? In-expose Duterte, merong ginawang kasalanan. Anong tingin niyo? I-defend namin? Miss Joey, I'd like to dovetail from that. Kasi itong friend namin, itong si Nika Gadi, may post na naman siya, binabanatan na naman niya ng mga DDS. Ito pa sabi niya, akala ba ng mga DDS na lahat ng hindi DDS ay pro Martin Romualdez agad? Wala rin kaming pake sa kanya. Selective daw tayo. Sabi nila, wala daw siyang pake kay Romualdez. Wala kang pake kay Romualdez. Hindi ka wala kang pake kay Romualdez. Ibig sabihin, kung wala kang pake kay Romualdez, wala kang pakialam sa corruption niya. Kaya, nag-comment nga ako, sabi ko, takot lang kayo eh.
Same energy nga, yung galit nyo kay VP Sara sa confidential funds, hindi nila kaya. Puro motherhood statement. Diba? Bakit hindi kayo magalit kay Romualdez? Yun. Siya nga ang tinuturo ng lahat ng tao. Siya ang tinuturo ng Congressman, siya ang tinuturo ng Vizcaya, siya ang tinuturo ng Court of Delaware. Kayo na lang mga kamping ang ayaw ituro si Romualdez. Siya na rin ang tinuturo ni ng isa ninyong dating katoto, si Tita Beng. Tita Beng? Charon. Bakit ayaw niyo siya? Why is it so difficult for you guys to be angry at Romualdez when he is the one behind all of it? Yun nga. Itong Mika talaga, I've been really, may follow-up post siya. Sabi niya, lumabas na yung mga tunay ng kulay ng DDS. Tapos may what? Tunay na kulay na? Ang tunay. Ayun yung PhD student, tama ba? Yan yung PhD student, oo. Tunay na kulay ng what? Ng mga DDS, sabi niya, ang tunay na kulay ng Pilipino ay dapat kayo manggi, hindi berde. Okay. Puro motherhood statement nga yung mga post niya. Hindi, parang okay, parang hindi rin siya pink. Oo. Hindi rin siya pink. O, di kung tunay na kulay kayong manggi, hindi rin kayo yun. Kasi pink kayo. So, dapat na kayo, brownies. Dapat, kung talaga, palitan nyo na, bakit kayo kakam-pink? Dapat kakam-brown. May mga Miss Sass, may mga... Ito naman sabi, tinatanungin nyo sa mga camping, bakit hindi nyo magawang magalit kay Romualdez? Siya nang lahat ng tinuturo. All, yung mga nagtuturo kay Inday Sara, yung mga congressman. Wala nga findings ang COA. Wala nga. Ano na yan? Nasaan na yan? Ano na yung eksena ninyo dyan sa confidential fund? May ninakaw? Sino yung nagnakaw? Nasaan yung pera? Why don't you trace it? Nakita nyo ba? Di ba? Parang, ang masasabi ko lang talaga sa mga, hindi kasi nila matanggap. Actually, it's either hindi nila matanggap na niloloko sila ng mga leaders nila. Dahil syempre, kakamping, feeling mo talaga, ikaw na talaga ang rurok na katayunuan sa Pilipinas, di ba? Pinaka-virgin. Hindi nyo matanggap na niloloko kayo ng mga leaders ninyo. Ayaw kayong pagalit sa mga Romualdez. Hindi nga sila nagagalit sa mga Romualdez, kay Romualdez, di ba? Bakit bigla na lang kayong naging pro-Romualdez? Busog. True. And it's very, very clear. I mean, it is under the leadership of Martin Romualdez. Actually, ako natatawa ko for Nika Gadi na isang ang tawag dito, learned naman yan si Nika Gadi kasi nag-aral naman niya ng I'm pretty sure kasama sa pinag-aralan niya yung public administration. Okay. Bakit? Okay, but hindi niya there are some very, very fundamental questions doon sa mga exercise ng powers ni Martin Romualdez. Like for example, yung pag-take niya ng stand ng ang tawag dito, pag-take niya ng stand ng House of Representatives na wala namang evident na caucus to that effect. Diba? Yung parang, yung sa, ang tawag dito, yung sa, marami siya mga ganyan yung kumbaga yung parang, he is actually presenting the House of Representatives as if it is his kingdom. Na, ay hindi, ganito ang stand ng House of Representatives. There are, I think, 316 representatives. There are 316 representatives. And there are, in many occasions, pinopronta ni Martin na specific yung stand ng House of Representatives. Yung stand ng House of Representatives, while you were voted as the speaker, your power as a speaker is limited to the enumeration of functions that were listed doon sa House of Representative na rules. Yung House rules ninyo. Sa House rules ninyo, ang powers lang doon ng House of Representative for the large part ay administrative and not to represent the sentiments of the entire body. Diba? So ibig sabihin, lahat ng stand ng House of Representative should be embodied into a resolution. Kasi pagbobotohan yan dapat Pagbobotohan yan lagi dapat. Pero napapansin nyo ba? Diba? The House of Representative, kineme, ganyan. And that is a very, very fundamental dagok to our democratic framework. Diba?
So I think, actually, that is a topic nga for for the academicians eh. Kasi it's not carrying out it's not faithful to our democratic processes. 'Di ba? Speaker ka lang. Speaker ka lang. You do not represent the sentiments of all the congressmen there. 'Di ba? So, gano'n, hindi po pwede yun na every time na meron kayong issue, every time na meron kayong pag-uusapan, the House should be divided and vote upon it. And kung ano yung magiging result, yun yung magiging resolution. Ganun yung burokrasya dyan. Ginawa niya na yan several times eh. Na meron siyang merong mga parang position tong si Martin Romualdez. And on face value, sabi, Kiko Barsaga is here daw, sabi ni Akit ba siya? Kung Kiko, akit ka! Kong, umakyat ka naman. Huwag namang... Oo. Kong, umakyat ka. Akit ka, Kong. Pinapadala namin, Mrs. yung Okada case sa kanya. Sinesend namin. Oo. Ay, umakyat ka, Kong. I-interviewin ka namin. Oo. Ayan, Kong. Ayan yung link. Kong, umakyat ka. Pag-uusap tayo tungkol sa mga andito ang pusas. Ayan. Mamili ka. Pusas, oh. Alam mo, congressman, umakyat ka. Umakyat ka. Oo. Umakyat ka, Kong. Kung hindi ka umakyat, magaan na kami, Martin Romualdez.